MT Novel Story. Kabanata 1126, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Para sa kapakinabangan ng sekta, imposibleng ilipat ni Lan Xiang ang libu-libong elit na disipulo kay Lu Chen. Maliban kung si Lu Chen ay may katumbas na palitan ng benepisyo. Ang pagkawala ng Shenmo Palace ay sasagutin ko. Nang makitang nasa kalsada si Lan Xiang, hindi napigilan ni Lu Chen na matuwa, at agad na tinapik ang kanyang dibdib para mangako, pakiusap sa master ng palasyo na magbayad. Dahil isa kang 9 franc alchemy venerable, ibigay natin ito ng isang elixir. Tumingin si Lan Xiang kay Lu Chen na may kalahating ngiti, at nag-alok ng presyo, 10 milyong siyam na pattern na immortal pills, 1 milyong siyam na pattern na alchemy pills, 100 siyam na pattern na Heaven Tribulation pills, 10,005 pattern na pills. Kagalang-galang Dan. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, nagulat ang lahat, si Lan Xiang ang leon na nagbuka ng kanyang bibig. Sister Lan Xiang, bagamat si Lu Chen ay isang high-level na alchemy cultivator, gusto mo ng sobra. Kahit 10 Lu Chen ay hindi makakagawa ng napakaraming table task. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay naging balisa kaagad. Iyon ang kanyang negosyo, gusto niya ng mga tao mula sa aking Shenmo Palace, paano niya magagawa ito nang hindi binabayaran ang presyo. Hindi ito sineryoso ni Lan Xiang, higit pa rito, ang presyong inaalok ng palasyo ay hindi gaanong. Kung iisipin mo, kung magpadala ka ng 1,000 disipulo sa Central Continent, ang pagbabalik ay higit pa mga kayamanan ng henyo, ngunit walang jiwendan ito ay gamot lamang. Sa katunayan, ang mga kwalifikasyon ng Palace Master Lan ay hindi mataas, ngunit hindi ako makakagawa ng napakaraming table task, at wala akong masyadong oras para gumawa ng beast pills. Tumango si Lu Chen, inamin na tama si Lan Xiang. Kailan mo ipapadala ang elixir na gusto ko, at kailan ka darating para kunin ito? Tiningnan ni Lan Xiang ang dismayadong mga disipulo ni Shenmo, pagkatapos ay ngumiti at sinabi kay Lu Chen, nakikita ko na talagang gusto kanilang sumama, kaya huwag mo silang pababayaan. Dahil ang nakababatang henerasyon ay naglakas loob na gawin ang kahilingang ito sa Palace Master Lan, natural na hindi sila mabibigo. Ngumiti si Lu Chen, at pagkatapos ay bumaling sa paksa, titigil ako sa pagsasanay sa ibaba ng Venerable Pill. Wala akong masyadong oras. Hayaan mo akong gumawa ng isa pang presyo para sa Palace Master Lan. Sabihin mo sa akin ang kwento. 10,009 pattern Venerable Pills, 1,009 pattern Saint Pills. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Lu Chen, lahat ay nagulat. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, 9 pattern Venerable Pill, 9 pattern Saint Pill. Natigilan si Lan Xiang, at may dalawang pagdududa, mali man ang kanyang narinig, o mali ang sinabi ni Lu Chen, kailangan ko lang ng 10,005 pattern Venerable Pills noon. Huwag mong isipin na hindi alam ng palasyong ito na ang alchemy ng 9th level elixir ay limitado rin para sa high level na elixir. Madaling magtagumpay sa pagpino ng 5 pattern elixir, at mas mataas ang failure kung ikaw pinuhin ang 9 na pattern na elixir. At, ang rate ng tagumpay ay napakababa, at isa sa 10 batch ay maaaring hindi matagumpay, na isang pag-aaksaya ng mga materyales. Gayun din, ang Saint Pills ay hindi maaaring pinuhin sa antas ng alchemy, kahit na ikaw ay isang ika-9 na antas ng alchemist, dapat kang maging isang alchemist. Nang marinig ang mga salita ni Lan Xiang, sumagot si Lu Chen, Palace Master Lan, hindi mo kailangang tanungin ang aking alchemy, basta't sumasang-ayon ka, may deal. Young Master, masyadong pangit ang transaction, pwede mo bang palitan? Hinayla ni Warner ang sulok ng robe ni Lu Chen, at sinabi sa mahinang boses, ang mga nakatatanda ni Warner ay mga talento, hindi mga bagay. Wala nang ibang masasabi, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga detalye. Ang iba't ibang mga sekta ay pumipiga sa kanilang mga ulo at nagpapadala ng mga talento sa Central Continent kapalit ng isang malaking halaga ng mga mapagkukunan. Ito ay talagang isang transaksyon, hindi ba? Panipi. Tumawa si Lu Chen, at sinabing muli, sa ibang pananaw, ang pangangalakal sa martial arts ay talento. Paano magiging kwalipikadong makipagkalakalan ang mga ordinaryong tao? Ito, parang very reasonable. Nahihilo si Warner sa narinig, parang naiintindihan niya pero kalahating naiintindihan. Lu Chen, hindi ko na kailangang tanungin ang Jiwen Venerable Pill, pero gusto ko talagang malaman kung saan nanggaling ang Jiwen Saint Pill mo.
Tanong ni Lan Xiang, hinihingi mo ba ang isang tao mula sa Danzang na tumulong? Hindi, ako mismo ang gagawa. Nang tumingin si Lu Chen kay Lan Xiang, may hitsura ng paghuhukay ng mga butas sa kanyang mga mata. Sa katunayan, hindi kayang pinuhin ni Danzan ang Saint Pill, dapat siya ang Pill Sage. Iyon ay dahil ang pinakamataas na limitasyon ng Beastfire Alchemy ay Venerable Pill. Saint Dan, dapat kang gumamit ng apoy sa lupa. At ang apoy sa lupa. Hehe. Siya at ang Firefox ay nagkaroon na ng isa, ngunit walang lugar upang subukan ang alchemy sa Eastern Wasteland, kung hindi, siya at si Firefox ay pupunta upang mabawi ang isa. Bukod dito, mapanlikha siyang nagmungkahi ng 1,000 na pattern na Saint Pills, na ginawa para kay Lan Xiang. Si Lan Xiang ay ang Panginoon ni Warner, at ang pangarap na manliligaw din ng kanyang Panginoon, at minsan ay binigyan siya ng pabor ng pagregalo ng likidong Spirit Essence, kaya hindi niya iniisip na suportahan si Lan Xiang. Higit pa rito, hanggat ang mga materyales ay nasa lugar, hindi ito tumatagal ng maraming oras upang pinuhin ang 1,000 Saint Pills. Kung ang isa ay pinuhin ang 100,000 Heavenly Tribulation Pills, 1,000,000 Alchemy Pills, at 1,000,000 Immortal Pills. Kahit na ang mga materyales ay nasa lugar at tulad ng isang malaking halaga ng elixir ay pino, ito ay aabutin hanggang sa taon ng monkey. Higit sa lahat, kakaunti ang mga santo sa buong Eastern Wasteland, sila ay malabog lang, at isa si Lan Xiang sa kanila, at siya ay medyo makapangyarihan, pangalawa lamang sa mga ninuno ng mga martir. Sa pagkakataong ito ay nagpunta ako sa Zhensou Mountain upang labanan ang 11 antas na mabagsik na hayop. Si Master lamang ay lubhang mapanganib. Kung marami pang Lan Xiang natutulong, ito ay magiging mas ligtas. Kaya, sinadya o hindi sinasadya ni Lu Chen ang paghuhukay ng butas. Maaari mo bang pinuhin ang Saint Pill? Labis na naguguluhan si Lan Xiang. Oo, hanggat ang pang-11 order na Beast Pill ay nasa lugar, maaari kong ipakita sa iyo kung paano pinuhin ito sa lugar. Kumpiyansa na sabi ni Lu Chen. Walang pang-11 order na Beast Pill sa palasyong ito. Wala rin ako, kaya pupunta si Master sa Zhensou Mountain para makipaglaban. Ang Zhensou Mountain ay isang mapanganib na lugar, hindi ligtas para sa kanya na pumunta ng mag-isa. Maaaring tulungan ng Palace Master Lan ang aking amo. Nang marinig ito, natauhan si Lan Xiang, ikaw, bata ka, ako talaga ang iniisip mo. Bakit ang daming masamang tubig sa tiyan mo? Hanggat mayroong ilang pang-11 antas na Beast Pill sa lugar, ang junior na ito ay makakapagpino ng 2,000 na pattern na Saint Pill. Ikaw at ang aking Panginoon ay kalahati sa isa't isa. Kung ang 1,000 na pattern na Saint na Table Task ay makakatulong, kayong dalawa ay naging tunay na hari, depende kayong dalawa na maswerte. Ngumiti si Lu Chen, at mapanuksong muli, ang aking Panginoon ay napakatalino at may posibilidad na maging isang tunay na hari, ngunit hindi ko alam ang tungkol sa Palace Master Lan. Si Sister Lan Xiang ay dimiyaw din noon, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang talento ay lumitaw ng huli, napalampas niya ang ginintoang panahon ng paglilinang, at nawalan din ng pagkakataong mag-aral sa Central Continent. Sumingit ang nangingibabaw na totoong tao, kung mayroon siyang grupo ng Jiwen Saint Pills na tutulong sa kanya, tiyak na magiging isang tunay na hari siya. Sa oras na ito, si Lan Xiang ay tahimik din, at ang kanyang isip ay nakikipagdigma sa Diyos. Ang mga kondisyong inaalok niya ay para sa lahat ng middle at high-end na disipulo sa Shenmue Palace. Gayunpaman, ang mga kondisyon na ibinigay ni Lu Chen ay medyo kabaligtaran, para lamang sa high-end na combat power. Maaaring i-promote ng 10,000 9-pattern Venerable Pills ang Venerables na may magagandang talento sa Shenmue Palace. 1,000 9-pattern Saint Pill ang nakatutok sa kanya, at siya ang nag-iisang santo sa Shenmue Palace. Kung mayroon talagang 1,000 9-pattern Saint Pills, ano ang problema kung pumayag ang Palace Master sa kanya? Ang palasyo ng Shenmue ay hindi kailanman naging isang tunay na hari. Kung mayroon kang ganitong pagkakataon, ang anak na ito ay isang 9 na ranggo na Alchemy Venerable, na may matataas na tagumpay sa alchemy, at pati na rin ang apprentice ni Patriarch Zuanchan, na may mataas na kredibilidad. Sinubukan silang hikayatin ng ilang matatanda ng Shenmue para sa likuran niya. Kabanata 1127, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Pagkaraan ng ilang sandali, gumawa ng desisyon si Lan Xiang, na una akong naging santo kaysa kay Badao, at mas mataas ang talento ko kaysa kay Badao.
Kung si Ba daw ay maaaring maging hari, kaya ko rin. Sumasang-ayon ako sa mga mapagkukunang ibinigay mo. Ginawa mo ang ideya ng palasyong ito, at ito ay natupad. Gayunpaman, kung ang Beast Pill ay nasa lugar at hindi mo maaaring pinuhin ang Saint Pill, hinding-hindi kita pababayaan. Gayon din, ang Sage Pill ay dapat mayroong 9 na linya ng tableta, kung ang isa ay nawawala, imposibleng kumuha ng tao mula sa palasyong ito. Ang mga salita ni Lu Chen sa wakas ay nagpasigla sa kanyang mapagkompetensyang espiritu. Bukod dito, ang Jiwen Saint Pill ay may napakataas na kalidad, kahit na sa Central Continent, ito ay napakabihirang, at kahit na mayroong isa, hindi ito kayang bilhin ng isa. Hindi niya kayang tanggihan ang Jiwen Saint Pill, ito lang ang pagkakataon niya maging isang tunay na hari. Upang pinuhin ang Saint Pill, kailangan mo ang pang-11 order na Beast Pill. Walang lugar na mabibili, kaya kailangan mong puntahan ito. Kung gusto ni Lu Chen na linlanggan siya sa pakikipaglaban, hindi siya papayag, at hindi siya gaganap bilang tog ni Lu Chen. Ngunit kung ang nangingibabaw na tunay na tao ay gustong pumunta, iyon ay ibang usapan. Alam niya na napakabigat ng dawis-dawis, at kung pupunta siya roon, malapit na siyang mamatay. Ayaw niyang magkaroon ng problema sa dawis-dawis, kailangan niyang tulungan ang dawis-dawis. Salamat, Palace Masterland. Pumayag si Lan Xiyang sa mga kondisyon ni Lu Chen at pumayag din na gumawa ng hakbang na nagpasaya kay Lu Chen. Sa tulong ng isa pang pantas, mas ligtas na pumunta sa Zhensou Mountain, at 2 pantas ay magiging sapat na ligtas upang labanan ang pang-11 utos na mabangis na hayop. Mas maaasahan ito kaysa kay Xiaoyu na mahimbing na natutulog sa Chaos Orb. Masyadong mabagal ang paglaki ni Xiaoyu. Sister Lan Xiyang, napakabait mo sa akin, handa akong. Ang nangingibabaw na totoong tao ay labis na nasasabik, at kulang siya sa 4 na salita na. Pangako, ngunit hindi pa niya ito sinasabi. Tumigil ka, huwag kang magsalita ng kalokohan, ingat ka na tatakan ko yung bibig mo. Mariing pinutol ni Lan Xiyang ang mapagmataas na tunay na tao, kung sakaling iluwan ng mapagmataas na tunay na tao ang natitirang mga salita. Palace Master Lan, kung gayon hindi na kailangang mag-antala, umalis na tayo ngayon. Sabi ni Lu Chen. Darating din ba sila? Itinuro ni Lan Xiyang ang panatikong hukbo sa likod ni Lu Chen. Oo, kailangan nating labanan ang ilang mabangis na hayop sa ika-9 na antas at maghukay ng mineral. Hindi ko aabalahin ang Palace Masterland sa mga walang kwentang bagay na ito. Sinabi ni Lu Chen, at saka, malaki ang posibilidad na magkaroon ng conflict sa Beastland kapag pumunta tayo sa Zhensou Mountain sa pagkakataong ito. Kailangan ko si Warner sa tabi ko. Sumulyap si Lan Xiyang kay Lu Chen, at sinabing, maaari kang samahan ni Warner sa Town Beast Mountain, ngunit siya ang Holy Tree Holy Maiden, ang taong hinirang ng Zhongzhou Daling Palace, at wala siya sa listahan ng mga transaksyon. Alam. Tumango si Lu Chen. Ang ibang Shenmue disciples ay pansamantalang sumusunod sa iyong legion. Pagkatapos mong makash ang elixir, ilalabas ko ang kanilang pagkakakilanlan bago sila formal na makasali sa iyong legion. Pagkatapos magsalita ni Lan Xiyang, tumayo siya sa kanyang upuan at naglakad papunta sa reception hall, hindi na kailangang maupo sa teleportation array sa labas, ang bilis ng teleportation array sa labas ay masyadong mabagal, at aabutin ng maraming oras na para makarating sa Nanban. Sumama ka sa akin, ang aking Shenmue Palace ay may panloob na hanay ng teleportasyon, na mas mabilis kaysa sa panlabas na hanay ng teleportasyon. Panipi. Talagang mabait si Sister Lan Xiyang sa akin, kasing init ng tagsibol. Ang dominanteng nagmamadaling sumunod ang tunay na tao, humahanga pa rin sa kanyang bibig. Blonde lang ang mukha ni Lan Xiyang, at hindi siya tumugon, na para bang hindi niya narinig, at tila hindi niya narinig. Paglabas ng pinto sa likod ng reception hall, ang isa ay pumasok sa loob ng Shenmue Palace, at ang nakatagpo niya ay isang mayamang aura at isang marilag na sigla. At ang nakikita ay ang hindi mabilang na maringal na nagtataasang mga higanteng puno ay walang katapusan, na napakaganda. May mga katangi-tanging pavilion na itinayo sa bawat higanteng puno, at mayroong hindi mabilang na mga pavilion para sa hindi mabilang na mga higanteng puno. Ang mga alagad ng buong palasyo ng Shenmue, sila man ay nagsasaka o nabubuhay, ay nasa mga puno. Pinangunahan ni Lan Xiyang ang lahat na lumipad sa kailaliman ng kagubatan, dumaong sa tuktok ng bundok, at pumasok sa isang malaking kuweba na may maraming teleportation array sa loob.
Ang mga teleportation array na iyon ay napakalaki na ang 10,000 tao ay maaaring tumayo sa kanila nang walang anumang problema. Ito ay, isang dedikadong teleportation array na humahantong sa aking bahay. Tumakbo si Fei Long sa isang teleportation array at gulat na sinabi, "Galing ka ba sa pamilya Nangong?" Sinulyapan ni Lan Siyang si Fei Long. "Junior Nangong Zilong, tatay ko si Nangong Kaitai." Sabi ni Fat Dragon. "Kaya ikaw ang anak ng pamilya Nangong, hindi nakakagulat na nakilala mo ang espesyal na hanay ng teleportasyon ng pamilya Nangong." Tumango si Lan Siyang, at pagkatapos ay sinabi, "Ang pamilyang Nangong ay nagbabantay kay Yaoshan sa loob ng maraming henerasyon, at ang aking Shenmo Palace ay ang taga-suporta ng pamilyang Nangong. Kung ang pamilya Nangong ay hindi kayang sugpuin ang mga halimaw, ang aking Shenmo Palace ay magpapadala ng malaking bilang ng mga elite para tumulong. Kaya kayo nandito, ang dedikadong teleportation array ng pamilya. Kaya lang, ang iyong pamilya Nangong ay napaka-competitive at bihirang iligtas ang Shenmo Palace. Ang teleportation array na ito ay hindi nagamit sa loob ng ilang dekada." Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Fei Long, hindi nakapagtataka na ang kanyang ama ay palaging pinapakalma ang aso sa tuwing siya ay mabangis na nakikipaglaban sa mga yaoso. Ito pala ay may isang lihim na pagbak. Umakyat na tayong lahat. Pagkatapos magsalita ni Lan Siyang, siya ang unang tumuntong sa teleportation array. Pagkatapos, ang ibang mga tao ay umakyat din sa maayos na paraan, maliban sa Gao Hai ay hindi umakyat, at mayroon pa ring ilang bagay na nakaayos sa paligid ng teleportation array. "Ikaw ay isang array mage." Nang makita ni Lan Siyang na ang mga bagay na inayos ni Gao Hai ay alinman sa mga pildores ng hayop, mga spirit stone, o kahit na mga kakaibang materyales, nakikita niya ang daan ng mga ito sa isang sulyap. "Junior Beiming Laihai, ang aking ama Beiming ay malawak." Sumagot si Gao Hai habang patuloy sa pag-aayos. Ang junior na ito ay nagdaragdag ng ilang material sa teleportation array, upang ang bilis ng transmission ng teleportation array ay mas mabilis at makatipid ng oras. Ito pala ang panganay na anak ng pamilya Beiming sa Western Desert. Biglang natauhan si Lan Siyang, at pagkatapos ay sinulyapan si Lu Chen, "Ang iyong kaharian ay hindi mataas, at ang iyong kakayahang maghukay ng mga tao ay hindi maliit. Nahukay mo pa ang mga anak ni Nangong at Beiming. Naadik ka sa paghuhukay. Hindi kaya na maging ang mga alagad ng aking palasyo ay napakahusay sa paghuhukay ng mga tao. Gusto kong maghukay. Maaaring tumigil sa puntong ito ang kakayahan ng aking apprentice na manghuli ng mga tao, at marami pa." Tumawa ang dominanteng tunay na lalaki, at pagkatapos ay gumawa ng kilos patungo sa isang manipis na tigre at maikling bundok. Ang payat na batang iyon ay ang anak ni Dongfang Wudi, at ang maikling batang iyon ay anak ni Ziman Yinghao. Lahat ng tagapagmana ng 4 na dakilang pamilya ay sinaklat ni Lu Chen. Kaya, ang kanyang legion ay napakalakas, na may 4 na kumpletong casters, magic circles, talismans at organs, kahit na ang mga pangunahing puwersa sa Central Continent ay hindi masyadong kumpleto. Panipi, kapag lumaki na ang mga batang ito, hindi ba magagawang mag-amok ang hukbo ni Lu Chen? Natigilan si Lan Siyang. "Hindi, kaya bilang isang senior, kailangan mo siyang tulungan. Ang kanyang hukbo ay kulang sa isang grupo ng mga doktor. Domineering at totoo. Depende iyan kung ang kanyang alchemy ay sapat na kwalipikado para ipagpalit ang aking disipulo." Napatingin si Lan Siyang kay Lu Chen na naghuhubad ng kanyang alchemy robe, at sinabi iyon. Sa pagdaragdag ni Gao Hai ng isang auxiliary magic circle, ang bilis ng teleportation circle na ito ay mas mabilis. Makalipas ang kalahating oras, sa Nangong family, sa loob ng Secret Teleportation Base, isang higanteng teleportation formation ang biglang lumitaw kasama ng libu-libong tao. Kabanata 1128, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Junior Nangong Kaitai, nakilala si Palace Master Lan, at si Patriarch Zuan Chen. Sa periphery ng teleportation array, lumitaw si Nangong Kaitai, na gumagalang kay Lan Siyang at Dawist. Ang teleportation array na ito na nakatuon sa Shenmo Palace at sa pamilya Nangong ay hindi nagamit sa loob ng ilang dekada. Kapag may senyales ng teleportasyon, agad na aabisuhan ng mga gwardya si Nangong Kaitai. Hindi alam ni Nangong Kaitai kung bakit ginamit ng Shenmo Palace ang teleportation array, ngunit hindi siya nang ahas na magpabeya, matagal na siyang nandito.
Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Nangong Kaitai ay ang isang malaking bilang ng mga tao ang lumitaw sa teleportation formation, hindi lamang ang mga disipulo ni Shenmue, kundi pati na rin ang mga disipulo ni Zuanchen, at maging ang kanyang matabang anak. Siyempre, mas ikinagulat niya ang hitsura ni Lan Xiang at Dao Dao Ren. Kung hindi pa ipinaliwanag ni Fei Long sa tamang panahon na ang lahat ay pupunta sa Beast Mountain sa Nanman Town at pumunta sa Nangong family para sa isang transit, iisipin niya na may malaking nangyari sa Eastern Wasteland. Ang apat na dakilang aristokratikong pamilya ng Donghuang, Zimo, Nanman, at Beiyuan ay lahat ay may sariling dedikadong teleportation formation na humahantong sa isa't isa, at ang bilis ay napakabilis. Ang pinakamabilis, pinakadirekta at tamang paraan para buksan ang Dongfang family mula sa Eastern Desolate Territory hanggang sa Southern Barbarian Territory ay ang espesyal na teleportation array ng Nangong family at ng Dongfang family. Nang dinala ni Lan Xiang ang lahat sa Nangong family, lilipat siya sa Dongfang family. Sa makatuwid, humingi lamang ng paumanhin si Lan Xiang kay Nangong Kaitai, at pagkatapos ay pinangunahan ang karamihan sa espesyal na teleportation formation ng Eastern Family. Palace Master Lan, bakit hindi ka magpahinga sandali sa maliit na bahay bago umalis? Ancestor Zuanchen, paano ang pag-inom ng isang tasa ng espiritual na tsaa bago pumunta? Lu Chen, matagal nang hindi nagkita, sabihin sa lahat na umupo. Tulala si Nangong Kaitai, kahit anong hilahin niya ay hindi niya mapigilan. Dumating ang dalawang malalaking boss ng Shenmue Palace at Zuanchen Daozang at aalis na sana sa isang kisap mata, na nagpahiya sa kanya, ang pinuno ng Nangong Patriarch. Zilong, umuwi ka na rin, bakit ka umalis? Walang magawa si Nangong Kaitai kundi ang pagtawanan ang kanyang anak, pupunta ako, ikaw. Ikaw, nasa ikatlong sakuna ng langit, halika rito dali, at tingnan mong mabuti bilang isang ama. Pare, Palam. Papa, ingat po kayo. Si Fei Long ay determinadong lumakad sa hanay ng teleportasyon, na may matabang mukha na puno ng mga ngiti, at masiglang kumaway kay Nangong Kaitai. Brat, kumunat ang noo ni Nangong Kaitai, kung hindi dahil sa presensya ng dalawang big boss, tiyak na dinala niya si Fei Long at binugbog. Sa oras na ito, natapos ni Gao Hai ang Auxiliary Magic Circle, at ang espesyal na Teleportation Circle ay na-activate din. Biglang umiip ang hangin at naglaho ang lahat. Sa eksena, tanging si Nangong Kaitai lang ang naiwan sa gulo ng hangin. Pagkaraan ng ilang oras, Nanban, Town Beast Mountain, Oriental Family, Secret Teleportation Base. Junior Dongfang Woody, nakilala ko si Palace Master Lan Xiang, at nakakita ako ng isang nangingibabaw na totoong tao. Nang lumitaw ang lahat, narinig nila ang isang malakas na boses. Natanggap ni Dongfang Woody ang sound transmission ng espiritual na kamalayan ni Nangong Kaitai, at matagal na siyang naghihintay dito. Patriarch Dongfang, hindi na kailangang maging magalang, guguluhin kita pagdating ko. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagtaas ng kanyang kamay at sinabi ito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Silangan ay nasa Nanman, hindi ang kapangyarihan ng Eastern Desolation, at ang nangingibabaw na tunay na tao ay nakatagpo ng domain, kaya kailangan niya maging magalang. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, pinalayo ni Dongfang Woody ang lahat mula sa lihim na teleportation base, dumaan sa loob ng pamilya Dongfang, at nakarating sa nagtatanggol na lungsod ng Zhenshu Mountain. Ang nagtatanggol na lungsod ng Zhenshu Mountain ay napaka-espesyal. Mayroong 50 pader sa kabuuan, ang bawat isa ay may maraming mga bitag, na nakakandado sa labasan ng mga hayop sa labas ng mundo. Ngunit sa sandaling ito, malakas ang tunog ng pagpatay sa nagtatanggol na lungsod, at sinasalakay ng mga orc ang lungsod. Sa nakalipas na ilang buwan, ang mga orc ay umaatake sa lungsod. Araw-araw, na nagdulot ng hindi mabilang na mga casualty at hindi nag-aatubili. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Napabuntong hininga si Eastern Invincible. Sa orihinal, ipinagbawal ng pamilya Dongfang ang mga tagalabas na pumasok sa Zhenshu Mountain, maging si Lu Chen, dahil ito ay masyadong mapanganib sa loob. Gayunpaman, nang dumating ang dalawang malalaking boss sa Eastern Wasteland, nahirapan siyang tumanggi. Pare, napakalakas ng mga orc, ano ang tila naglalabasan? Sabi ni Slender Tiger. Mula nang isara ang Dunhuang Secret Realm sa Eastern Wasteland mo, naging ganito na ang mga orc.
Inaasahan ko na ang mga orc ay natalo sa Dunhuang Secret Realm at wala nang mapaglalabasan ng galit. Pagkatapos ay sasalakayin nila ang pamilya ko sa silangan. Pagkatapos magsalita ni Dongfang Wudi, nakita niyang naging kakaiba ang mga ekspresyon ni Lu Chen at ng iba pa. Maaaring ang mga orc ay nagdusa mula sa iyo sa Dunhuang Secret Realm. Kahit na si Dongfang Wudi ay isang walang ingat na tao, ang kanyang isip ay napaka-flexible. Nang makita niya ang mga ekspresyon ni Lu Chen at ng iba pa, agad niyang ikinonekta ang bagay na iyon. Pare, tama ang hula mo, ang mga orc ay nabugbog natin ng masama sa lihim na kaharian ng Dunhuang. Inamin ni Slender Tiger, maglaro ng mabuti, maglaro ng mabuti, maglaro ng mabuti. Tuwang-tuwa ang Eastern Invincible. Lalo na ang martial arts talent na si Heiluo ng lahi ng orc, na binugbog ng boss kaya hindi na niya maalagaan ang sarili, at muntik nang mamatay sa kamay ng amo. Boss. Oh, kailan mo nakilala ang iba bilang boss? Si Lu Chen. Bueno, mahusay ang ginawa ni Lu Chen, na ginampanan ang prestihiyo ng ating sangkatauhan. Biglang may naisip si Dongfang Washao, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, teka, ano ang sinabi mo? May martial artist ang mga orc na nagngangalang Heiluo. Panipi. Eksakto. Tumanggaw si Slender Tiger. Yung lalaking yon. Mali ang pagkakaalala ko, anak siya ni Heisha, ang orc venerable. Biglang natauhan si Dongfang Wudi, at pagkatapos ay tumawa, hindi kataka-taka na ang angkan ng mga hayop ay umaatake sa lungsod na parang baliw sa panahong ito. Lumalabas na ang anak ni Heisha ay nagdusa sa iyong mga kamay. Napabuntong hininga si Heisha at wala nang mapaglalabasan, and then he vented his anger on our Eastern family, coming. Patriarch Dongfang, bakit hindi ako lumabas at paalisin sila? Ang nangingibabaw na totoong tao ay sumulyap sa matinding labanan sa dingding sa harapan, at tinukso si Dongfang Wudi. Ouch! Ang tunay na tao ay nagbibiro, ito ay hindi dapat gawin. Mabilis na sinabi ni Dongfang Wudi, mayroon ding balanse ng combat power sa gilid ng Beast Town Mountain, at ang mga santo at mas mataas ay ipinagbabawal na lumitaw. Kung gagawa ka ng hakbang, ang balanseng puntong ito ay masisira, at ang mga orc ay tiyak na magpapadala out strong men, at ang aking Eastern family ay hindi makakalaban. Sa oras na iyon, ang Central Continent ay magpapadala rin ng malalakas na lalaki. Ito ay magiging isang tadong digmaan sa pagitan ng mga lahi ng tao at hayop, at walang sino man ang makakayanan ang responsibilidad na ito. Panipi. Okay, let's turn to the topic, paano mo ako ipapadala sa Zhensou Mountain? Naging seryoso ang mukha ng dominanteng totoong tao, kaya tumigil siya sa panunukso kay Dongfang Wudi. Gusto pa rin kumbansihin ni Junior ang dalawang senior, huwag kayong pumasok sa Beast Mountain. Same time na sinabi ni Dongfang Wudi, may isang matandang Beast Emperor sa Zhensou Mountain. Siya ay lumalabas upang patrolya ang bundok paminsan-minsan. Kung makikilala mo siya, hindi mo na iniisip na bumalik. Dapat maupo ang Beast Emperor sa lungga ng hayop, ano ang nauubusan niya? Tanong ng totoong dominanteng tao. Ang bagay na, ito, mas mabuting tanungin mo si Lu Chen. Napatingin si Dongfang Wudi kay Lu Chen at nagkibit balikat. Kaagad, ang mapagmataas na totoong tao at ang mga mata ni Lan Xiang ay nahulog kay Lu Chen. Well, ang matandang Beast Emperor na iyon, tama ba? Natigilan si Lu Chen, at nasabi lang niya ng totoo, niloko ko siya dati, pero hindi ko akalain na ang matandang ito ay magdaramdam ng labis. Kabanata 1129, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Matapos pakinggan ang mga reklamo ni Lu Chen, ang nangingibabaw na totoong tao ay biglang natauhan, naalala na minsang sinabi ni Lu Chen na nakakuha siya ng 5,000 cat ties ng dugo ng matandang Beast Emperor. Ngunit hindi ito alam ni Lan Xiang, at agad na naging kakaiba ang kanyang mga mata. Damn, sobrang galing mong bata ka. Kahit na ang matandang Beast Emperor ng Town Beast Mountain ay nakipaglaban sa kanya, at ginawa pa niyang tanga ang matandang Beast Emperor. Hindi ko talaga alam kung paano nakaligtas ang batang ito. Ang matandang hayop na emperador na iyon ay nabuhay ng 100,000 taon, at siya ay naging isang matandang espiritu ng hayop. Ayos lang kung hindi siya mandaya ng iba. Madaya ba siya ng iba? Hindi talaga maisip ni Lan Xiang, anong klaseng kakayahan mayroon si Lu Chen, para patayin ng buhay ang isang matandang Beast Emperor. Ano bang tinitignan niyo lahat? Namula si Lu Chen, at medyo nahihiya na sinabi. Ako ay tumitingin sa iyo maliit na tao.
Tumingin si Lan Xiyang kay Lu Chen na may kalahating ngiti, at sinabing, na-curious ako, at talagang gusto kong malaman, paano mo nakuha ang matandang Beast King sa iyong mga kamay. Hindi naman sinasadya. Tumawa si Lu Chen, at kinuha lang ito. Hindi ko sasabihin ng eksakto kay Lan Xiyang kung paano siya nanloko. Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa asensya ng dugo ng matandang emperador ng hayop kaya't huwag hayaang lumabas ang bagay na ito. Okay, don't worry about this kind of thing, let's go this way. Sa sandaling iniunat ni Dongfang Wudi ang kanyang kamay, pinona niya ang daan. Para ipadala si Lu Chen at ang iba pa sa bundok, hindi sila dapat lumabas sa harapan ng nakukutaang lungsod. Bagamat pinigilan ni Lan Shan at Dawis ang kanilang aura, hindi alam ng iba na sila ay mga santo, ngunit ang mga orc ay umaatake sa lungsod, kapag sila ay lumabas mula sa harapan, sila ay malalantad. Ang pamilyang Dongfang bilang isang institusyong pamilya. Natural, hindi madaling ipagtanggol ang lungsod. Siyempre, may mga lihim na daanan sa lungsod na direktang patungo sa labas ng lungsod. Dinala ni Dongfang Wudi ang lahat sa war room. Buksan ang isang nakatagong pasukan ng lagusan. Ang lihim na lagusan na ito ay napakalaki, na may diameter na 10 talampakan, at dumiretso ito sa lupa sa daan-daang talampakan. Ang malawak na tunnel na ito ay ginagamit upang maghatid ng malaking bilang ng mga tropa palabas ng lungsod kung kinakailangan, at sorpresahin ang mga orc. Sa makatuwid, libu-libong tao ang hindi makaramdam na makitid ang lagusan kapag lumakad sila, at ang lagusan ay hinukay ng napakalalim na ganap nitong iniiwasan ang induction ng malalakas na orc sa lupa. Pinangunahan ni Dongfang Wudi ang mga tao pasulong sa isang lihim na lagusan, at pagkatapos maglakad ng daan-daang milya, nakarating sila sa labasan. Ang labasan na ito ay napakatago, sa ibaba lamang ng isang liblib at tiwangwang na burol. Bukod dito, ito ay malayo sa nagtatanggol na lungsod, walang mga orc, at walang mga mabangis na hayop, kaya medyo ligtas ito. Lahat, dito lang kita mapapapunta. Dapat ako ang nagbabantay sa defensive city, kaya hindi ako pwedeng pumasok at makipagsapalaran sa inyo. Mag-ingat kayo. Hihintayin ko kayong bumalik sa defensive city. Ako bigyan ka ang paalala ay, sa halip ay pukawin ang mga mabangis na hayop, huwag akitin ang mga karera ng hayop, huwag lumipad kung wala kang gagawin. Sinabi ni Dongfang Wudi sa lahat, pagkatapos ay hinaila ang kanyang anak na si Shuho sa isang tabi, at pagkatapos magbigay ng ilang mga tagubilin, umalis siya sa lihim na lagusan. Okay, everyone, please follow me. Hinintay ni Slender Tiger na umalis ang kanyang ama, at nagkusa siyang manguna. Inakay niya ang lahat palayo sa tiwangwang na burol, bumulusok sa isang birhen na kagubatan, at naglakad patungo sa kailaliman ng Zhenshu Mountain sa pamamagitan ng masukal na kagubatan. Ang Zhenshu Mountain ay puno ng mga bundok, mga birhen na kagubatan, at ang dagendong ng mga mababanges na hayop. Ito ang teritoryo ng mga orc, at ito rin ang lugar ng pag-aanak ng mga mababanges na hayop. Pamilyar ang Slender Tiger sa Town Beast Mountain, at ito rin ang kanyang home field. Gayunpaman, limitado pa rin ang kanyang home court, at ang mga lugar na pamilyar sa kanya ay isa lamang 10 sa libo ng Zhenshu Mountain. Sapagkat pamilyar lamang siya sa pinakalabas na paligid ng Zhenshu Mountain, sa loob ng 100,000 milya. Pagkatapos ng 100,000 milya, hindi na siya pumasok, tulad ng iba, ang kanyang mga mata ay nagdilim. Hindi banggitin ang pinakamalalim na bahagi ng Town Beast Mountain, ang Beast Lair. Gayunpaman, sapat na iyon, lahat ng gusto ni Lu Chen ay nasa loob ng 100,000 milya. Pagdating sa isang lambak na may 300 na intersection, huminto si Slender Tiger at napatingin sa lambak sa kanan, pagpunta ng libu-libong milya sa kanan, ang hanay ng mga mababangas na hayop ay hindi mataas, mayroong ika-8 at ika-9 na ranggo, gusto namin sa Daor ay doon, at doon tayo pupunta. Pagkatapos, ang Slender Tiger ay tumingin sa lambak sa kaliwa, libu-libong milya sa kaliwa, makikita mo ang matataas na antas na mabangis na hayop. May ika-10 antas na mabangis na hayop, at maging ang ika-11 antas na mabangis na hayop. Hindi natin magagawa pumunta ka sa lugar na iyon. Ibig mong sabihin, pupunta kami ni Badaw sa kaliwa. Sinulyapan ni Lan Xiyang ang lambak sa kaliwa at sinabi iyon. Si Lan Xiyang ang Panginoon ng Shenmue Palace, at ang kanyang katayuan ay masyadong mataas. Hindi alam ni Slender Tiger kung paano sasagutin ang kanyang tanong.
Ang tanong na ito ay masasagot lamang ni Lu Chen, parehong santo si Master Lan at ang aking Panginoon. Kung papatayin mo ang panglabing-isang antas na mabangis na hayop at inumin ang panglabing-isang antas ng beast pill, kung sasama kayong dalawa sa amin, ano ang ginagawa ninyo rito? Kung magkahiwalay tayong kumilos, napakadelikado kung wala kang Bengang at ang dominanteng escort. Hindi naman ganoon. Napaka-capable ng apprentice ko, at kapag may nangyari, pwede niyang gawing swerte ang panganib. Hindi namin kailangan na kaming dalawa ang mag-escort sa kanya. Ang nangingibabaw na tunay na lalaki ay tumawa at nagsabi, Sister Lan Xiang, pumunta tayo sa kaliwa, patayin ang isang grupo ng mga mababangas na hayop ng maaga, at bumalik ng maaga upang samahan ang mga bata. Overbearing, paano ka naging amo ng isang tao? Paano ka naging Patriarch Zuan Chen? Sumimangot si Lan Xiangxiu, at hindi nasisiyahang sinabi, ang Jianzhou Mountain ay sikat na mapanganib, kaya makatitiyak ka na ang iyong apprentice ay aalis sa aming kanlungan. Lahat sila ay nasa Heavenly Tribulation Realm, kaya oras na para sa kanila na makipagsapalaran sa kanilang sarili, kung hindi, paano sila lalago. Nagpaliwanag ang dominanteng totoong tao. Malupit ka talaga, handa kang bumitaw, ngunit hindi payag ang palasyong ito. Sumulyap si Lan Xiang kay Warner, pagkatapos ay sumulyap sa libu-libong mga disipulo ng Shenmue, at sinabi, ang aking mga apprentice. At disipulo ay lahat ng kayamanan ng Shenmue Palace, at ayaw kong ipagsapalaran nila ang kanilang buhay sa bayan ng Beast Mountain. Panipi, ito, nabulunan ng nangingibabaw na totoong tao, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Bagamat talagang gusto niyang mapag-isa kasama si Lan Xiang, ang pangunahing layunin ng kanilang paglalakbay ay upang labanan ang mga mabangis na hayop at kumuha ng beast pills. Kung ayaw ni Lan Xiang na umalis nang hindi umaalis, paano niya lalabanan ang mabangis na hayop? Ang pag-asa sa kanya lamang, ang ikasampung antas na mabangis na hayop ay walang problema, ngunit ang ikalabing-isang antas na mabangis na hayop ay hindi napakadaling labanan. Medyo sigurado pa rin siya na ibababa ang mahinang panglabing-isang utos na Savage Beast. Kung walang mahinang panglabing-isang antas na mabangis na hayop, ngunit nakatagpo ng mga normal na panglabing-isang antas na mabangis na hayop, wala siyang magagawa kundi tumakas. Kung makatagpo siya ng isang malakas na mabangis na hayop sa ikalabing-isang antas, malamang na hindi siya makakatakas, at siya ay direktang matalo ng mabangis na hayop. Palace Master Lan, ang dahilan kung bakit mapanganib ang Jianzhou Mountain ay dahil sa lahi ng hayop. Hanggat hindi tayo natutuklasan ng lahi ng hayop, ang panganib sa pangkalahatan ay hindi mataas. Sa oras na ito, sinabi ng Slender Tiger sa home court, ang lugar na pupuntahan natin, hindi mataas ang ranggo ng mabangis na hayop, alinman sa ikawalong ranggo o ikasyam na ranggo, at kakayanin natin ito gamit ang ating lakas sa pakikipaglaban. Ano ang higit pa, ang aming amo ay kasing lakas ng isang kagalang-galang, at maraming paraan, sapat na upang maging aming escort. Kabanata 1130, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Hindi ako nag-aalala tungkol sa kapangyarihang panlaban ni Lu Chen. Nag-aalala ako na si Lu Chen ay matuklasan ng matandang Beast Emperor na iyon. Hindi pa ba kayo tapos na? Sabi ni Lan Xiang. Palace Master Lan, mangyaring huwag mag-alala, kung talagang makilala ko ang matandang Beast Emperor, hindi ako natatakot sa kanya. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing, kung minsan ko siyang lokohin, maaari ko siyang lokohin sa pangalawang pagkakataon. Mayroon akong paraan para madala siya sa bitag. Sa katunayan, si Lu Chen lang ang umaaliw kay Lan Xiang, hindi siya sigurado na muli niyang dayain ang matandang Beast Emperor. Ang matandang Beast Emperor ay niloko niya noong huling pagkakataon, na sana ay paghiwalayin siya. Kung muli silang magkita, tinatayang hindi siya bibigyan ng pagkakataon ng matandang Beast Emperor na magsalita, kaya diretso siyang lalapit at papatayin siya. Kahit na ay escort siya ni Lan Xiang at Master, hindi ito makakatulong. Siya ang Beast Emperor, at walang sino man dito ang makakapantay sa Beast Emperor kahit isang santo. Sa makatuwid, walang silbi para sa kanila sina Lan Xiang at Master. Hari na pumatay ng matataas na antas ng mababangas na hayop sa lalong madaling panahon. Okay, then be careful. You have to protect Warner no matter what. If Warner lose a hair, I'm only asking you. Matapos ang ilang kalokohan ni Lu Chen, sa wakas ay pumayag si Lan Xiang na pumunta sa kaliwa at sundan ang nangingibabaw na tunay na tao upang mahanap ang mataas na antas na mabangis na hayop.
Ate Lansiyang, mauna na ako, kung may lumabas na pang 10 utos na ganid na hayop na walang mata, papatayin ko ito. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay labis na natuwa at nanguna sa paglalakad sa lambak sa kaliwa upang buksan ang daan para kay Lansiyang. I don't need you to lead the way, you should go with me. Ngunit sumunod si Lansiyang, na naglalakad katabi ang nangingibabaw na tunay na lalaki, huwag kang mag-alala tungkol sa 10th order na mabangis na hayop, huwag mong. Sayangin ang oras na iyon, hinahanap natin ang pang-11 mabangis na hayop. Hindi, dapat ding patayin ang 10th order wild beast sa daan. Ang dominanteng tunay na tao ang nagsabi nito. Sinong gustong pumatay? Apprentice ko, bakit gusto ni Lucien na patayin mo ang 10th order wild beast? Inumin mo ang 10th order beast pill. Ano ang gusto ni Lucien ng napakaraming 10th order beast pills? Pinapino ang 9 patterns venerable pill, kung hindi, paano kanya bibigyan ng 10,000 9 patterns venerable pills? I'll go. No wonder this kid keeps urging Bengong to go to left. I dare say matagal na niya itong pinlano, para si Bengong ay maging tulisan niya sa lahat ng paraan. Tama, ganyan ang inayos ni Lucien. Ikaw at ako ay magdedamayan at magkakaroon ng walang hangganang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung papatayin mo sila ng tuluyan. Galit na galit si Lansiyang, lumingon siya para hanapin si Lucien, at nakita niya na matagal nang nawala si Lucien, at maging ang Zealot Legion at libu-libong mga disipulo ng Shenmue ay nawala. Sa lambak sa kanan, pinangunahan ni Lucien ang crowd para tumakbo ng daan-daang milya, ngunit hindi niya makitang hinahabol siya ni Lansiyang, kaya nakahinga siya ng maluwag. Young Master, bakit ang bilis mo tumakbo? Sumunod si Warner at nagtanong. Natatakot ako sa amo mo. Sabi ni Lucien. Natatakot ka ba sa gagawin ng aking amo? Natatakot ako na, binugbog niya ako. Ngumiti si Lucien. Ang aking amo ay may magandang personalidad at hindi magpapatalo sa mga tao. Sabi ni Warner. Good character, score din ng mga okasyon. Bumantong hininga si Lucien, kung malaman niyang may nanloko sa kanya, gaano man kahusay ang kanyang personalidad, kailangan niyang gumamit ng kutsilyo sa kusina. Kuya, hindi yung nuno ang sinasabi ko sa likod niya, may ganon talaga yung nuno. Sa oras na ito, sumunod si Feilong, nagrereklamo ng kaunti. Alin ang mayroon sa aking amo? Naguguluhan si Lucien. Tumutok sa sex at hamakin ang mga kaibigan. Sabi ni Fat Dragon. Igalang mo ang laki mo, nakikipagkaibigan ba ang amo ko? Mabilis na hinampes ni Lucien si Feilong. Ouch! Kuya, maghinahon ka, masakit. Hinaplos ni Fatlong ang sumasakit na ulo, at muling sinabi, syempre, matandang ninuno. Hindi ba pwedeng makipagkaibigan sa akin, ninuno natin siya? Tama, hindi kayo magkaibigan, bakit mas pinapahalagahan mo ang sex kaysa magkaibigan? Sabi ni Lucien. Ito, parang may sense. Saglit na natigilan si Feilong, at pagkatapos ay nagsabi, ngunit mukhang gusto ng ninuno ang master ng Shenmue Palace. Mali, hindi naman sa gusto ko, kundi sa sobrang gusto ko. Itinama ni Lucien. Oo, kuya, talagang tama ka. Mabilis na tumango si Feilong. Gayunpaman, mukhang hindi gusto ng aking amo ang Panginoon ng Young Master. Ngunit sumingit si Warner at sinabi ito kay Lucien. Mali, ang iyong Panginoon ay hindi katulad ng kung ano siya, ngunit talagang gusto niya ang aking Panginoon. Sumang-ayon si Lucien. Kung hindi, hindi siya magsasapanganib na pumunta sa Town Beast Mountain, at hayaan kang sumama sa akin. Talaga, sumimangot si Warner, kalahating naniniwala. Kahit matalino siya, hindi siya kasing galing ng kalahating puso pagdating sa relasyon ng lalaki at babae. Maliban kay Lucien, hindi siya nakikipag-ugnayan sa ibang opposite sex, at hindi siya nagchichismis sa gate ng palasyo, kaya paano niya ito maiintindihan? Talaga, magtiwala ka lang, hindi ko alam kung anong nangyari kay Master at Master Lan dati. Bakit hindi magkasama? Pero sa tingin ko ang saya nila. Panipi, sabi ni Lucien habang naglalakad. Maganda sana kung totoo. Si Warner ay nagpakita ng masayang ngiti, at umaasa rin siya na ang Panginoon ng Young Master ay maaaring maging isang pares ng kanyang sariling amo. Napakahaba ng lambak, at inabot ng libu-libong milya ang paglalakad palabas ng lambak. Kumukonekta sa bakana ng lambak ay isa pang piraso ng sinaunang kagubatan, kung saan ang espiritu ng hayop ay napakalaki,
at may mga mababangas na hayop na umuungal sa lahat ng dako, na para bang binabalaan ang mga tao na ito ay ang teritoryo ng mga mababangas na hayop. Gayunpaman, ang hanay ng mga mababangas na hayop sa sinaunang kagubatan na ito ay ika-8 at ika-9 na ranggo, at hindi hihigit sa ika-10 ranggo. Ito ang lugar ng pangangaso ng panatikong Legion. Yuli, utos mo sa hukbo upang manghuli, patayin ang lahat ng mabangis na hayop na maaaring patayin, kunin ang beast pill, ipak ang dugo ng hayop, at ipaubaya sa akin ang lahat ng natitirang karne ng hayop. Nag-isip si Lucien, at pagkatapos ay sinabi, maaaring hindi mo kayang pumatay ng parang mabangis na hayop na parang ika-10 ranggo, kaya huwag mo itong pukawin kung kaya mo. Ang isang ika-8 order na mabangis na hayop ay katumbas ng kaharian ng mga Diyos na nagpapadalisay. Ang 9th Order Savage Beast ay katumbas ng Heavenly Tribulation Realm. At ang quasi 9th Order Savage Beast ay katumbas ng 5 kalamidad ng Heavenly Tribulation Realm. Ang quasi 9th Rank Savage Beast ay napakabangis at makapangyarihan, at si Lucien ay ayaw talagang makipagsapalaran kasama ang Fanatic Legion. Bukod dito, ang quasi 9th Rank Beast Pill ay hindi ang 10th Rank Beast Pill, kaya imposibleng pinuhin ang Venerable Pill. Upang pinuhin ang 9 Pattern Heaven Tribulation Pill, anumang iba pang 9th level Beast Pill ay ayos lang, at ang quasi 9 level na Beast Pill ay hindi kinakailangan. Sa mga tuntunin ng mga tool sa paghahagis, ang quasi 9th level Beast Pill ay maaaring mag-cast ng pinakamataas na kalidad ng mga banal na armas. Gayunpaman, ang pinakamataas na kalidad na sagradong artifact, ito ay isang sagradong artifact pa rin, hindi ito magiging mas mahusay kaysa sa pinakamataas na sagradong artifact. Anyway, pagdating niya sa Town Beast Mountain, si Lucien ay naghahanap ng Fairy Silver. Kapag nahanap na niya ang Fairy Silver, maaari siyang maglagay ng mas mataas na antas ng King Weapon. Sa oras na iyon, gaano man kahusay ang sagradong artifact, hindi ito magiging sa mga mata ni Lucien. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung hindi mo matamaan ang 9th Order Wild Beast. Mabuti, tumugon si Yuli, at pagkatapos ay nagsabi, Boss, maaari mo bang palayain si Xiaoyu at i-escort kami? Si Xiaoyu ay ang banal na hayop na si Jade Kilin, na ang bloodline ay pinipigilan ang lahat ng mga hayop. Si Yuli, bilang commander ng hukbo, ay natural na hindi makakalimutan ang sandata na panlaban sa hayop ni Xiaoyu. Hindi dapat lumabas si Xiaoyu sa makamulto na lugar na ito na tinatawag na Town Beast Mountain. Hindi nang ahas si Lucien na palabasan si Xiaoyu, kung lalabas ang matandang Beast Emperor para magpatrolya sa bundok, malaking bagay ito.